Isang magandang hapon po or magandang gabi sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Polito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church sa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word, and that is the Word of God. Tayo patuloy na laging papasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ingat, pagsustento, at lalo't higit sa kanyang pagliligtas sa ating mga mananampalataya. At kagaya ng ating pinag-aaralan, ay ating naisin na ang kaligtasang ito ay makamit pa ng marami at ang pangunahing ginagamit ng Panginoon na kaparaanan na normal ay ang paghahayag ng Ebanghelyo. At as we have seen, at napag-aralan natin last time, ang pangunahing ginagamit niya para ang Ebanghelyo ay maihayag sa iba ay walang iba kung hindi tayong mga Kristiyano. So I hope that we are prepared, handa tayong makapag-aral ngayon, mahamon, at kung kinakailangan ay ma-rebuke, magising sa mga kalagayan na mali, at tayo po ay madala sa katotohanan at mas masigasig at mas mainit na paghahayag ng Ebanghelyo sa iba. Pero bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong hapon, ay tayo po muna ay tumako sa ating ilang mga announcements and reminders. Mamaya po, pagkatapos ng ating time in the Word, ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting around 7:10 p.m. Ay bubuksan po natin ang ating prayer room through Facebook room. At again, inaasahan ang bawat Kristiyano, bawat kapatiran, particularly dito sa JCBC, ay makasama po natin sa pananalangin po na ito. So, would like to encourage, kung kayo man ho ay hindi natin nakakasama ng matagal na, please, ay wag natin gawing dahilan nakakahiya naman, tagal ko nang hindi nakasama. No. Let us take courage sa katotohanan na tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung merong mga pagkukulang nakaraan, ito'y pagsisihan at tamang hakbang. Sabi nga ng Panginoong Jesus to sa mga churches in Asia, repent, remember from whence thou art fallen, alalahanin mo kung saan ka bumagsak, repent, and do the first works. We must do something, let us do the right thing. So, ini-encourage natin ang ating mga kapatiran na makasama natin sa atin pong pulong panalangin. Reminder, hindi ang Diyos ang nangangailangan ng ating panalangin, kundi tayo ang nangangailangan ng pananalangin sa Panginoon, lalo na sa kalagayan po natin ngayon. So nawa ay magkasama-sama ho tayo maya-maya sa ating prayer meeting. Another reminder, please let me know kung kayo po ay nagpaplano na makarating sa ating pagsamba this coming Sunday. MECQ na ho tayo, and under MECQ ay pinapayagan ang 10% ng attendance sa ating bahay-sambahan. So that's around 25 people sa ating church. And -4 na agad, syempre nandun na ako, ang isang leader, hindi deacons natin. So meron na lang 21 na katao ang na para ho sa pagsamba ho sa Sunday. So let me know first hand para ho ma-check off natin. Huwag tayong sumobra doon sa bilang. So gusto natin encourage ang bawat isa. Ngayon, kung talaga hong sang-ayon sa pamantayan ng IATF ay hindi pa ho kayo maaari, ay gusto ho natin i-encourage at patuloy na ang ating mga kapatiran ay tumunghay sa ating live stream. Yes, alam natin nandun yung extra challenge, lalo na sa mga bata ay nandun ang napakaraming mga distractions, pero nawa ay sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy ang mga magulang upang patuloy na gabayan, turuan, sanayin ang mga bata. At upang pagbalik ng sabihin natin normal, pagdating sa church ay hindi sila manibago. Ang mag-iiba lang ay lugar, pero yung gagawin ay pareho pa rin. Ito ay pagsamba. So nawa ay let's be excited sa ating gawain sa Sunday. Let's be praying para sa ating gawain sa Sunday. At nawa ito'y patuloy na pagpalaing gamitin ng Panginoon. And I would like also to encourage ang ating mga kapatiran, if you
see it as a blessing. Tingin nyo magiging pagpapala at pwedeng gamitin ng Panginoon para sa inyong mga kaibigan, kamag-anakan. And just host a watch party or just maybe share it. Yung ating live stream, ito naman ho ay naka-record sa ating Facebook page. You can share it sa inyong mga Facebook feed. At ang goal ho talaga natin dito ay mas marami pang makapakinig ng katotohanan ng Panginoon. Okay, so yun ho ang ilan natin sa mga paalala at mga mamaya ho ay meron ho tayong prayer meeting. Nawa tayo po ay magkasama-sama. So bago tayo dumako sa atin hong review at pag-aaral ngayong gabi, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay namamangha sa iyong kabutihan sa amin. Dahil alam namin kung ibibigay mo ang sang-ayon sa aming mga gawa, ibibigay mo ang sang-ayon sa aming katapatan, Panginoon, alam namin kami masusumpungang kulang, palyado, nagkasala. At ang karapat-dapat sa amin ay parusa, at hindi karapat-dapat sa amin ang anumang bagay na mabuti. Pero Panginoon, namamangha kami sapagkat nakikita namin ang iyong kabutihan. Madalas, Panginoon, hindi lamang kapunuan ng aming mga pangangailangan. Oo, doon pa ang higit sa mga pangangailangan na iyong pinagkakaloob. Hindi lamang po sa mga material o pisikal na bagay, kundi Panginoon, lalo't higit, maging sa mga espiritual na pangangailangan. Ikaw ang pumupuno, ikaw ang nagsusupply. Doon, Panginoon, ang mga paalala, doon ang mga encouragements, doon, Panginoon, ang mga tao na yung ginagamit, maging mga babasahin o libro, o Panginoon, lalo na ang iyong salita, mga awitin ng pananampalataya, mga pagtuturo at pangangaral ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa mga patong-patong na biyayang ito na ginagamit. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag sayangin ang mga ito, kundi lalo pang mag-atubili, lalo pang magsumikap na lubusin ang kapanahunan na yung pinagkaloob sa amin. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng sipag sa mga espiritual na bagay. Sipag sa mga bagay na magbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Nawa, O Diyos, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, kami may kumakain o umiinom o ginagampanan ng mga responsibilidad na kung saan kami ay yung tinawag at nilagay, ay magawa namin lahat ng ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Panginoon, aming hinihiling, nawa ikaw pong patuloy na mag-ingat sa iyong iglesia sa dako pong ito, sa mga kapatiran, lalo na po, O Diyos, ang mga kapatiran na tila baga nagiging kasanayan na napabayaan ang pagtitipon dito. Ama, ang iyong salita ay naway maging paalala. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Paalala mo sa amin na mayroong tumubos sa amin at may nagmamay-ari sa amin. At ang iyong kalooban, ang iyong disenyo sa buhay Kristiyano. At nawa, O Diyos, sa lalong madaling panahon, sa iyong providensya ay tulutan na kami ay makapagtipon-tipon. Sapagkat ito, Panginoon, ang iyong kaloob. Muli, O Diyos, amin din pong hinihiling. Aming mga kapatiran, nandun ang mga karamdaman, pangangailangan, kapikatan. Katagpuin mo po, O Diyos. Anawa, anumang mga problemang ito, bigat na daladala o kapansanan man sa pisikal, ay huwag masayang. Nawa, Panginoon, ay ito'y lalong magtulak. Magtulak sa kabanalan, magtulak sa pagtatapat, magtulak sa pagmamahal sa iyo, lalong lumalim sa pananampalataya. Patawad po, O Diyos. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po sa mga salita, gawa, kahit kaisipan man na hindi nabantayan. Patawad po.
Alam namin na hindi namin ito maitatago. Alam namin na ito'y lantad sa iyong mga mata. At alam din po namin na wala kaming ibang tungtungan at pag-asa kundi siya. Namatay sa krus at muling nabuhay, nagbayad ng aming mga kasalanan. Kaya't kami ay may kapatawaran. Salamat. Muli, O Diyos, aming hinihiling ang iyong paggabay, ibigay liwanag, tuturo sa sandaling ito ng aming pag-aaral. At nawa, O Diyos, kagaya ng sinabi ni Santiago, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging mga tagatupad ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang magturo sa amin. Lalo't higit, ikaw po ang magbago sa amin sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan niya. Amen. So ngayon po ay dadako tayo sa ating hong pag-aaral. Let me transition sa ating mga slides. And I hope na ito po ay nakakatulong sa atin hong pag-aaral. So we are studying about biblical evangelism. We are on lesson number 9. Medyo mabagal yung ating usad. Pero as one of our brethren ay nagsabi, okay na yung mabagal, basta malinaw at nasusundan. At sa biyaya ho ng Panginoon, nawa ito ho ay yung nagiging tulong sa ating hong pag-aaral. So mag-review ho muna tayo. Again, kinonsidera natin yung mga current practices, yung mga gawain, paano ba ginagawa ang pag-eebanghelyo sa panahon natin ngayon, yung paghahayag, yung tinatawag na pagso-soul winning. Paano ba yung ginagawa ngayon? And ano man yung metodolohiya na atin hong ginagawa o atin hong nakasanayan, ano bang programa na ginagamit sa ating mga iglesia, ay kinakailangan maeksamina sa ilalim ng scripture. Tingnan natin sa Bible, ito ba ay nalalapat sang-ayon sa salita ng Panginoon. Then we looked at the New Testament mandates, yung mga utos, and we did not look at all, pero we looked at some main commands patungkol sa paghahayag ng ebanghelyo at merong dalawang napakahalaga tayong binigyan ng diin. Una, ang main occupation, ito yung pangunahing trabaho, and preoccupation, ito dapat yung pangunahing umaagaw ng pansin. Dito dapat nakatuon ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sa relasyon nito sa sanlibutan ay walang iba kung hindi ang paghahayo at paggawa ng mga disipulo ni Kristo. The main business ng church is disciple making. Yun ang main business. Pangalawa, there must be an emphasis on the content of the message. At mas marami pa tayong sasabihin dyan maya-maya sapagkat dyan ho iikot yung ating pag-aaral ngayong gabi. Handun yung emphasis, yung nilalaman ng mensahe. Kapag lumahayo, kapag nagbabahagi ng ebanghelyo, ano ba yung binabahagi na yun? Ano ba yung nilalaman ng mensahe? And ito ho yung ating pinaka-definition ng evangelism. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. Ang pag-eebanghelyo ay ang gawa ng Diyos na gumagamit ng mga Kristiyano para iparating ang mensahe ng ebanghelyo sa mga taong makasalanan na ang layunin ay sila'y makonderte sa pananampalataya, at ito ay inutos ng Panginoon sa kanyang iglesia. At meron tayong 6 na main or sub-points. At ito yung iniisa-isa natin under dun sa pinaka-heading ng New Testament concept of evangelism. So pag tinignan natin ang bagong tipan, ay ano ba ang konsepto ng paghahayag ng ebanghelyo? Paano ba ito pinapakita ng bagong tipan? At nandito yung 6 na sub-points. Pinag-aralan natin yung 2, natapos natin noong nakaraan. It begins in God. Nagsisimula sa Diyos. Ang pag-eebanghelyo ay gawa ng Diyos. And then pangalawa, instrumentality of Christians. Ang pangunahing ginagamit ng Panginoon para ang ebanghelyo ay
hatid sa iba ay walang iba kung hindi ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano. And tonight, ang ating bibigyang pansin ay yung number 3, the centrality of the message. Ang pinaka-sentro o ang pinaka-sentro ay walang iba kung hindi ang mensahe. Yun ang pinaka-mahalaga when we go and evangelize. So, reviewin lang natin, evangelism begins in God. It is the work of God to gawa ng Panginoon. At isa sa napakahalagang talata is 2 Thessalonians 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Dito pa lang kita na agad na ang gawa ng kaligtasan ay hindi nagsimula nung may nagbahagi sa atin ng ebanghelyo, kung hindi ito'y bago pa itatag. Bago pa itatag ang sanlibutan, bago pa ang Genesis 1:1, ang Diyos ay pumili na ng mga tao na kanyang ililigtas. At paano niya ililigtas ito? Paano niya tinawag ang kanyang mga pinili? Verse 14, whereunto He, God, called you. Ang Diyos ang tumawag sa inyo. Paano kayo tinawag ng Diyos? By our gospel. At ang implikasyon niyan is by the proclamation, by our proclamation of the gospel. So ito ho yung nangyayari sa tuwing inihahayag ang ebanghelyo, ito man ay in group setting, public proclamation, or ito man ay personal soul winning, one-on-one, binabahagi, sinishare mo ang salita ng Diyos. Every time na ang gospel goes out, God, by His grace, effectually calls, epektibong tumatawag ng kanyang mga tupa. As we have seen from John chapter 10, verses 25 hanggang sumusunod. At ang implikasyon ho ng lahat ng ito ay ito, the hope for any saving result in evangelism ultimately lies in God. Ang pag-asa ng anumang pagtatagumpay and ang tagumpay ay kapag may naliligtas, ang pag-asa ng may maliligtas kapag tayo naghahayag ng ebanghelyo ay nakatungtong, nakadepende sa Diyos. Ang Diyos ang tumatawag. Actually nga, dito sa verse 13 ng ating binasa sa 2 Thessalonians, ang sabi ho dyan ay, we are bound to give thanks always to God for you. Kanino sila nagpapasalamat? Sa Diyos. Hindi salamat sa akin. Hindi salamat sa programa namin. Hindi salamat sa akin kung wala ako, hindi kayo hindi ganun. Kung hindi, ang sabi ni Pablo, salamat sa Diyos. Kasi una, ang Diyos ang pumili sa inyo. Pangalawa, ang Diyos ang tumawag sa inyo at ginamit niya yung pangangaral namin ng ebanghelyo. Next. So, nakita natin yung mga katotohanan dito. The truth of God's election to salvation is the overall perspective, source of motivation, and hope for the gospel proclaimer. So, yung katotohanan na ang Diyos ay pumili ay hindi dapat magpalamig ng apoy sa paghahayag ng ebanghelyo, kundi lalo pang mag-motivate, lalo pang magtulak ng lalong mainit na paghahayag ng ebanghelyo. Pangalawa, God's love for sinners is the fire for evangelism. At huwag nating kalimutan yun. The love of Christ constrained us, controls us. Yung pagmamahal ng Diyos ay kailangan to'y magtulak sa atin na ang ebanghelyo ay ihayag sa lahat. Yes, sa lahat, sapagkat ang ebanghelyo ay hindi para sa mga pinili, kundi ang ebanghelyo ay para sa mga makasalanan. At lahat ng makasalanan ay inuutusan ng Diyos na magsisi at sumampalataya. Next, the Trinity's role, God's role in evangelism. Sa pag-iebanghelyo, napakagandang at nakaka-encourage isipin na hindi lang tayo nakaasa sa ating sarili, kung hindi ang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu ay aktibo at may bahagi sa pagliligtas. Una, ang pagpaplano ng Ama. Pangalawa, ang pagtubos ng Anak. At pangatlo, ang pag-a-apply o paggawa ng banal na Espiritu.
Ang Ama ang nagplano bago pa itatag ang sanlibutan. Ang Anak ang tumubos, nagbayad sa krus, sa kasaysayan. At ang Banal na Espiritu ang kumilos, nagbukas ng puso, nagpanganak na muli sa eksperyensya ng Kristiyano. At doon natin makikita na ang Panginoon ay aktibo sa gawain ng pagliligtas mula una hanggang dulo. Kaya nga ang papuri ay sa Panginoon lamang. At ang hamon ho dito ay tayo dapat ay mag-develop, mag-cultivate ng God-centered, let us develop a God-centered evangelism in message, motive, and method. So, pag tinignan natin ng Biblia, kailangan anuman yung atin hong mensaheng inihahayag, motibo sa paghahayag, at paraan ng paghahayag, sentro sa Panginoon. Ang Diyos ang sentro. So, let us reflect on that. Yung bang ating kasalukuyang gawain, programa ng paghahayag ng Ebanghelyo ay nakasentro sa Panginoon? Ay nire-reflect ba nito ang katotohanan na ang Diyos ay siyang sentro at pangunahin simula hanggang dulo at paaktibong gumagawa? O baka mamaya ang nire-reflect nito ay yung kaparaanan ng tao? Ay napakagandang ito ay ikonsidera po natin. Next, instrumentality of Christians. Instrumentality of Christians. So ito'y gawa ng Diyos, pero gumagamit siya ng mga kaparaanan at ang pangunahing kaparaanan ginagamit ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang mga Kristiyano. Very, very familiar. 1 Corinthians 3:6, I planted, that is Paul. Apollos watered, but God gave the increase. At yun pa ni Pablo sa verse 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. At dinidiinan talaga dito ni Pablo, inulit yung 2 beses, apostrophe S, you are God's. Kayo pagmamayari ng Diyos. Hindi kayo pagmamayari ng preacher, hindi kayo pagmamayari ng pastor, at lalong hindi kayo pagmamayari. Ang Kristiyano ay hindi pagmamayari nung taong nagbahagi sa kanya ng Ebanghelyo. Meron mga pastor, sad to say, may mga Kristiyano, sad to say, na tila baga, tanawin mong utang na loob, ako yung nagbahagi sa iyo ng Ebanghelyo. Well, again, be thankful. Salamat sa Panginoon. Pero, ang kailangan pa ring diinan ay ikaw ay sa Panginoon. Ang lahat ng Kristiyano ay sa Panginoon. Hindi tayo tinubos ng pastor, tayo ay tinubos ni Kristo. There is an essential place for the actual effort of believers in pursuing God's work in evangelism. Again, we must go on. At ito yung isa sa mga pinupunto natin. Nandun yung actual efforts of believers. Merong essential na lugar. Yung talagang nagbibigay tayo ng sipag, naglalaan tayo ng panahon, nagde-develop tayo ng kaparaanan, pinagsusumikapan nating maging malinaw, pinaghahandaan natin, at merong actual na lugar, merong essential na lugar itong mga effort ng Kristiyano in doing evangelism. Again, kagaya ni Apostol Pablo sa Acts chapter 17 verse 2. Ang sabi nito, and Paul, as his manner was, went in unto them 3 Sabbath days. 3 Sabado, pabalik-balik si Pablo, and no doubt, at kagaya sa track record ni Pablo, kung hindi siguro nagkaroon ng persecution sa Thessalonica, baka nadagdagan pa iyan. Pero 3 Sabado, pabalik-balik. At anong ginagawa ni Pablo? He was reasoning with them, opening, he was explaining, alleging, siya ay nakikipagdiskusyon, nagpapaliwanag, at pinipresent niya ng maayos, ng malinaw sa mga tao ang Ebanghelyo. So, again, yung kaisipan na, yes, nakaasa tayo sa Panginoon, pero wag natin itong abusuhin na, basta, trabaho ko lang, sabihin ko lang, yun na yun. Yes, generally, yun ang ating trabaho, pero there is a place for effort. Ngayon,
kailangan nating i-balance yan, hindi nakabase sa ating effort. Pero may place yung ating effort. As we should not make the truth of God's election unto salvation as excuse to lack of evangelistic zeal, we should not use the truth of God's effectual call as an excuse to poor gospel presentation. Again, ang ebanghelyo, ang pinakamahalagang balita, and we betray that truth. Ating pinagtataksilan yung katotohanan na itong pinakamahalagang balita, it would present it in a poor manner. Kung ating pinapresenta ito sa hindi maganda, malabo na kaparaanan. So again, we must exert effort, mag-develop pa tayo, magpakabihasa tayo. That's not against godliness. Hindi ito kontra sa pananampalataya, sa katotohanan na ang Diyos ang nagliligtas. Actually, makikita natin sa Biblia na nahandoon yung effort ng mga mananampalataya, as we have seen kay Apostol Pablo, while maintaining na nakaasa tayo sa Panginoon. So, let us do that. Let us do our best as we share. Let us aim. Let us develop. Now, gusto ko lang din baka naman may ma-discourage na, Brother Paul, nagsisimula pa lang. Again, as they have said, practice. Practice. At isa sa pinakamainam ay let us engage in actual. So, actual na susubukan nating ibahagi ang ebanghelyo at matututo tayo as we go. Paano ito mas maliwanag pa. Siguro isa sa magiging magandang hamon o subukan mong kahit sa iyong kaisipan lang, i-imagine mo na ibabahagi mo ang ebanghelyo sa isang 8, 9 years old na bata. Paano mo sisimulan? Anong sasabihin mo? Ayan. So, isang magandang hamon yun at kung paano mo ito sasabihin sa kanya. Again, under instrumentality of Christians, letter A, God ordinarily uses human agents. Human agents, usually, ito ang ginagamit ng Panginoon. Whereunto, verse 14 ng 2 Thessalonians 2, whereunto He called you by, binigyan natin ng ibang kulay, by our gospel. That is the instrumentality. Ito yung instrumento, kaparaanan. Paano tinawag ng Diyos sa ikaliligtas? Sa pamagitan ng aming pangangaral ng ebanghelyo. So let us have a firm confidence that God can and do powerfully work through the ordinary means of evangelism in saving sinners. So, magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang Diyos ay kumikilos, nagliligtas, at ginagamit niya yung mga ordinary means, yung mga ordinary efforts natin to share the gospel. Ipangaral ang ebanghelyo sa iba. Then letter B, Christians are the human agents of gospel communication. Siyempre, sino pa ang mas gagamitin ng Panginoon? O sino ba ang gagamitin ng Panginoon? Bang hindi ligtas o yung mga ligtas? Logically, ang gagamitin niya ay ang mga ligtas. Under this, kinonsidera natin verbal witness is an essential element in evangelism. Tingnan natin yan. May iba't ibang kaparaanan. Pwedeng teach, preach, declare, proclaim. Tingnan natin yung mga words na yon. But isa sa mga pangunahin, not limited to, pero ito yung pangunahing kaparaan ng ginagamit ng Panginoon is verbal witness. Yung salita na lumalabas. Again, sinabi natin hindi limitado dito. Pwedeng nilathala o babasahin. Pwedeng sa pamagitan ng messenger o pagme-message sa kanya. PM is the key. O kaya naman sa pamagitan ng mga maaaring kanta o maaaring video na pero mga naliligtas sa ganong kaparaanan. Nevertheless, ang kapangunahin ay walang iba kung hindi yung verbal witness, yung pagpapatotoo tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, communicating the gospel involves a whole range of presentations. As we have seen last time,
Iba't iba, merong pagtuturo, merong pangangaral, merong pag-explain, merong aaring sa mga bata, pagkukwento. Again, iba't ibang kaparaanan, presentasyon ng ebanghelyo. Number 3, a life that corresponds with the gospel truth is essential for evangelistic effort. Kailangan ang isang buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo. Remember 1 Peter chapter 3, kung saan sinabi ni Pedro kung merong isang babaeng Kristiyano na may asawang hindi Kristiyano, higit sa malamang sila yung nag-asawa ng pareho silang hindi Kristiyano, tapos along the way naligtas yung babae, pero sinusubukan niyang bahagian, sinusubukan niyang i-win itong kanyang mister, pero ayaw. Ang payo ni Pedro ay ito, ipakita mo sa buhay. Ibuhay mo ang pananampalataya. Makikita at maaaring gamitin ito ng Panginoon sa makapangyarihang paraan that he may without the word be won by the conversation of the wife. Yun ang sabi ni Pedro. So, kailangan ng buhay na lapat sa ebanghelyo. At actually, maaaring maging hadlang pa sa paghahayag ng ebanghelyo kung yung ating paraan ng pamumuhay ay hindi nalalapat dito. Next, providential placement are to be connected to some evangelistic responsibility. Okay? Minsan may kakwentuhan akong kapatiran, ang isa sa mga maaaring nagiging problema ay makulong. Karamihan ng mga churches may soul winning program tuwing Sabado ng umaga. Karaniwan ho yan. Yung iba, Sunday ng hapon pagkatapos ng morning service. Again, that's well and good. Salamat sa Panginoon kung ginagawa nila yan. Pero we know na ito'y much affected by the pandemic. Pero, mahirap ay kapag nakulong lang na pag Lunes, mula Lunes hanggang Biyernes, walang soul winning kasi ang soul winning ay Sabado lang o Linggo lang ng hapon after ng worship service sa umaga. Gusto natin makita ang katotohanan ito na kung saan ka nilagay ng Panginoon ay meron tayong katungkulan na ibahagi ang ebanghelyo. Ikaw ba ay isang empleyado? Well, meron kang katungkulan doon sa mga kasama mo sa trabaho. Ikaw ba ay isang tricycle driver? Maaaring hindi sa pasahero, kundi sa mga katoda. Again, saan ka man nilagay ng Panginoon ay nandoon ang pagkakataon, oo, maging responsibilidad para ibahagi o naibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So let me ask the question, nasaan ka? Nasa bahay? Ang kapitbahay? Nasa paaralan? Hindi kayo under walang eskwelahan ngayon, ano yung kaparaan na pwede mong gamitin yung mga taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay? As we have said last time, ang mga magulang, nandoon ang bigat ng responsibilidad ng ebanghelyo ay ituro sa ating mga anak. Nawa, masumpungan tayo ng Diyos na matapat, masipag, at persistent na ginagawa ang bagay na ito. Challenge, church, and the individual believer must be sensitive and resourceful in the opportunities of communicating the gospel. So maging sensitibo tayo, maging resourceful tayo. Again, isa sa maaaring magiging sensitibo tayo ay bata ba o matanda yung ating kausap. Marami bang alam sa Biblia or maaaring halos walang alam sa Biblia yung atin hong kausap. So again, this will take, we need to take it into equation kapag ibabahagi natin ang ebanghelyo at nakita natin ang mga halimbawa ni Jesus, ni Apostol Pablo, ni Philip sa pagbabahagi ng ebanghelyo. So let us be sensitive and also resourceful. Ibigay ko lang ho sa inyo isa sa mga paraan na medyo madalas po hong nagagamit para mabuksan ang pakikipag-usap tungkol sa ebanghelyo. Lalo na, halimbawa, ang kausap ko ay tingin ko ay isang magulang, tatanungin ko siya, kuya, may anak ka ba? May anak ka? Sabi, meron.
Kaya tanong ko lang, kung ang anak mo ay lumapit sa iyo at itanungin ka, paano ako pupunta sa langit, tatay? Paano ba pupunta sa langit, tatay? Anong sasabihin niyo sa anak niyo, kuya? And syempre, ang itutugon niya ay yung kanyang pananampalataya. At mula doon ay maaari nang mabuksan yung pag-uusap. Paano nga ba talaga ang pagputungo sa langit, pagkakaroon ng kaligtasan? So just one of the ways na maaari nating gamitin. Number next, isang reminder, the primary goal is to faithfully communicate the gospel truth. Again, we must be resourceful, even creative, pero kailangan nating maging tapat doon sa gospel truth. At actually, dito tayo patungo sa pinaka-lesson natin. Again, nagsisimula sa Diyos. This is the New Testament concept of evangelism. Ito'y simula sa Diyos at ang instrumento ay mga Kristiyano at ano ang gawain? Nakasentro ito sa paghahayag ng mensahe. Okay? Ano man yung ating pagiging gagamitin kaparaanan, kailangan maging tayong tapat at nakasentro sa mensahe ng ebanghelyo. So, dito ikukonsidera natin ang ilang mga verses. Again, bahagi ng definition, evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message. Ang pag-iebanghelyo, ang soul winning, ay gawain ng Diyos na kung saan gumagamit siya ng mga Kristiyano para ikomunika, ihatid, ipaunawa ang mensahe ng mabuting balita. Tingnan natin ang ilang mga passages na makikita natin kung gaano nga ba kabigat, gaano nga ba katindi, gaano nga ba kahalaga itong mensahe ng ebanghelyo sa gawain ng evangelism. Again, maraming mga gawain ngayon ng soul winning ay nakasentro sa methods. May mga gawain ng pag-ebanghelyo ngayon nakasentro sa results or numbers. Doon sila nakasentro, padamihan. Again, ang sentro ho ng paghahayag ng ebanghelyo ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo mismo. The centrality of the message. Acts chapter 5 verse 42, encounter natin to, and daily in the temple and in every house they cease not to preach or to teach and preach Jesus Christ. Nakita natin, teach, didasko, preach, euangelizo, proclaiming good news, are words that were also used in secular context. Ano ho? Itong dalawang salitang ito, teach and preach, parang sa panahon natin ngayon, teach. May mga teachers sa school, they are teaching. Ano ho? Nga, yung word na preach, it is, ang ibig sabihin niya, paghahayag ng mabuting balita. Baka minsan, ginagamit to ng presidential spokesperson na si Secretary Harry Roque. Pag meron siyang mabuting balitang ihahayag sa mga mamamayan ng Pilipinas, that's euangelizo. That's proclaiming good news. Pero, anong kakaibahan nito sa gawain ng ating pinag-uusapan, ng gawaing Kristiyano na inutos sa atin ng Panginoon? Well, ito pagkakaiba. What sets it apart from other teachings and proclamation is the subject. Ang nagbubukod tangi ng pagtuturong ito o paghahayag ng mabuting balitang ito ay yung balitang laman-laman. Yung pinakapaksa. Well, ano ba ang paksa? It is Jesus Christ. And again, ang Christ ay hindi apelido. Ito'y nagpapakita ng kanyang gawain. Jesus, the person, and Christ, His work as Messiah or Savior. So, the person and the work of our Lord Jesus Christ. In other words, ang pinakapaksa ay ang mabuting balitang ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito yung nagse-set apart. So, kung walang ebanghelyo, katulad lang ng teaching and proclamation ng sanlibutan.
at nagbubukod tangi dito ay yung mensaheng na dala-dala. Romans 1 verse 16, pamilyar tayo sa talatang ito. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Again, if you would go reference sa verse 1, tinawag ito ni Pablo na gospel of God. May mga lugar na sinasabi ni Pablo, my gospel. So, hindi to iba't ibang gospel. It is the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. So, the gospel is God's only power. At yung word na power, dunamis, may ibig sabihin means, kaparaanan, strength, lakas, ability, kakayahan. Yun yung ibig sabihin ng word na dunamis. It is God's means to save. Ito yung kaparaanan ng Diyos para magligtas. Walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At paano ito maa-apply? Paano ma-apply ang kaligtasan ng ebanghelyo? Ang sabi, to everyone that believes. Sa bawat isang sumasampalataya. Maganda ang tanong ng Romans chapter 10. Paano nila sasampalatayanan kung hindi nila nalalaman? Paano nila malalaman kung hindi nila napakinggan? Paano nila mapapakinggan kung walang nangangaral? So, again, there is that necessity, pangangailangan ng paghahayag ng ebanghelyo. So, nandoon ang katotohanan na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Side note, hindi sinner's prayer ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. At paano ma-apply ang kapangyarihan na ito, ang kaligtasan na ito, to everyone that repeats the prayer after me? No. To everyone that believeth. Number next, Galatians 1 verse 8. Ang sabi ho dito, again, familiar. Pero nawa, yung familiarity ay hindi ito magpabingi sa atin. Ang sabi ni Pablo, Galatians 1:8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kami man o anghel mula sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo sa inyo kaysa doon sa pinangaral sa inyo, hayaan nyo siyang matakwil. At that word matakwil, accursed, is a damning word. Ay yung parusa, yung hatol ng Panginoon nawa ay sumakanya, yung galit ng Diyos. And by the way, yung we dyan sa verse 8 ay particularly the apostles. And then an angel from heaven pertains to a miraculous appearance of a messenger. Pero ang punto ay ito, the messenger and the manner of delivery is inconsequential compared to the message delivered. Ano ibig sabihin? Yung mensahero. At dito, sinabi ni Pablo, we or an angel. And then manner of delivery. Dun sa we is the ordinary manner, preaching. Angel from heaven is a miraculous, extraordinary, supernatural manner. Ikaw ba naman, may pagbukas ng pintuan mo ng bahay, biglang may nagliwanag at nakita mo ang anghel. Extraordinary yun. So, either yung mensahero man o yung kaparaanan kung paano dumating ang mensahe, ito ay walang kwenta, okay? Pakinggan nyo muna. Walang kwenta kumpara. Okay? Kumpara. Hindi ko sinasabing walang halaga yung mensahero at yung paraan, pero kumpara sa mensaheng daladala, mawawalan ng kwenta. Mawawalan ng kwenta kung hindi nila daladala ang tunay na ebanghelyo. Kumatok man sa bahay mo ngayon, pagbukas mo ng pinto, nandyan si Apostol Pablo, let's just assume or pretend na tunay ngang si Apostol Pablo nabuhay muli. Ayan, so pasensya na ho. Talagang minsan nagpapalactuate yung ating Wi-Fi signal. Number next, Galatians 1:6. So before verse 8, nandito na sinabi dito si Pablo. At gusto ko din makita natin ito.
because of the the centrality of the message. Ang sabi, I marvel, Galatians 1:6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. Ano ba talaga, Paul? Another or not another? Tingnan natin. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So, ang sabi niya ay to another gospel which is not another. Ano yun? Namamangha ako, ang dali nyo mapunta sa ibang ebanghelyo na hindi naman ibang ebanghelyo. Ano ibig sabihin ni Pablo? Kasi wala namang ibang ebanghelyo. Again, ang ebanghelyo sa usage ni Apostol Pablo, it is the means, yung kaparaanan ng Diyos para magligtas, at walang ibang kaparaanan ng Diyos. Walang iba. Okay? Para bang, let's just say na walang ibang Michael Jordan. Pero lang iisang Michael Jordan. So, hindi siya another. Gaano man siya maaaring kasing husay, pero hindi siya another Michael Jordan. Sana nakuha niyo yung punto. Walang another gospel. Pero, ano tong ginagawa ng mga taong ito? They pervert the gospel of Christ. They do not deny, they take the gospel of Christ and pervert it. Ang ibig sabihin ng word na pervert is to twist. They wrestle the gospel of Christ. So they still proclaim the death and resurrection of Christ. Pero itong problema, particularly sa context ng Galatians, they add to the gospel. So, then dun pupunta yung sinabi ni Pablo sa verse 8, kung babalikan natin, if they preach another gospel, any other gospel, let them be accursed. So, mag-ingat ho tayo na maaaring dala-dala pa nga rin ang nababanggit. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ay namatay para sa ating mga at muling nabuhay. At again, lahat tayo ay amen o masasang-ayon sa katotohanan. But if they add or subtract from the gospel, that is perverting. Kung sila nagdadagdag. Particularly nga dito, masusumpungan natin sa Acts 15 kung ano itong mga dinadagdag nila. Verse 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except he be circumcised after the manner of Moses, he cannot be saved. So, itong mga taong ito, hindi na kinakaila si Jesus, pero bukod kay Jesus, kailangan mo matuli. So, verse 5, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believe. Again, itong mga taong ito ay nagpapakilalang mananampalataya ni Kristo. Pero ang sinasabi nila that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Again, ang implication kagaya sa verse 1, kung hindi gagawin yun, hindi maliligtas. So ito na, early on sa buhay ng iglesia ay merong faith plus Jesus plus para maligtas. So that is perverting the gospel. They pervert the gospel by adding to the gospel. So kailangan ho nating maging maingat when we go out, when we soul win, pag binabahagi natin ng ebanghelyo sa iba, let us make sure hindi tayo maging guilty ng pagpa-pervert sa gospel. Kailangan natin itong bantayan. And also, isa sa mga mahalaga, let us be sensitive also. Ang daming nagpapakilalang Kristiyano. And by the way, yung sinabi ko ho kanina na tinatanong ko yung aking nakakausap, Kuya, pag may nagtanong sa inyo, paano pupunta sa langit, anong sasabihin nyo? And may mga pagkakataon na nagkakaroon ako ng kausap na nagpapakilalang Kristiyano, masipag sa gawain, nag-church linggo-linggo. Pero nung tinanong po siya nung tanong na yon, ang lumabas sa kanyang bibig ay faith plus works. Na-expose na hindi talaga niya nauunawaan ang ebanghelyo. Kung meron man siyang sinasampalatayanan na isang pilipit na ebanghelyo ang kanyang sinasampalatayanan, na walang kaligtasan. Sapagkat ang sabi nga ho ni Apostol Pablo sa Galatians 5:2, behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Kung merong isang verse na gustong-gusto kong ginagamit
para ipakita ang kahalagahan ng context ay itong verse 2. Sapagkat ang sabi dito, kung ikaw ay tuli, walang pakinabang sa iyo si Kristo, di yari ang tuli. Again, ang context ay ano? Kung ang pagtutuli ay idinadagdag na pangangailangan para maligtas, yun ang konteksto ng Galatians, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Well, hindi lang yun ang kailangan mong gawin. Hindi lang kailangan magpatuloy. Kailangan mong sundin lahat. At babagsak pa rin sa katotohanan na hindi mo kaya at hindi ka maliligtas. Verse 4, Christ is become of no effect unto you. Whosoever you are justified by the law, ye are fallen from grace. Ito yung katotohanan. Kung naniniwala ka na kailangan mong dagdagan si Kristo at you're not at grace, you're not in grace at all, you're not saved at all, hindi ka ligtas. So when we go out and evangelize, hindi lang mga taong hindi ligtas ang makakausap natin. May makakausap tayong mga taong nag-aakalang sila'y ligtas. At delikado kapag basta inassume lang natin, Kristiyano ko, nampalataya ako kay Jesus. And then that's it. At we take it at face value. Isa sa mga maaari at maganda natin gawin is to ask probing questions. Ilang mga tanong, just matiyak lang natin sapagkat sa daming nagpapakilalang born again, sa daming nagpapakilalang Christian. At marami sa kanila ay naniniwala sa Jesus Gospel Plus para a perverted gospel. So kailangan natin maging point to compromise the message of the gospel is to be an enemy of the gospel and lead people to damnation. Naging twisted ang ebanghelyo. Tay kalaban ng tunay na ebanghelyo at magdadala ng tao sa kapahamakan. Let us hurry. 1 Corinthians 15 verse 1. Alam natin ito. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye also have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Well, maaaring isa sa mga una yung mapapansin dyan, Brother Paul, ano nangyari dun sa memory? Dun sa may cross na ganun? Well, because sa Greek, in almost any manuscripts, ay wala yung word na memory, na tila baga ang dating, basta memorize mong ebanghelyo, ligtas ka na. That is not so. If you keep that which I preach unto you, ang punto dun is persevering in the preached gospel. Yung pagpapatuloy dun sa pinangaral na ebanghelyo, hindi yung pagme-memorize lamang ang binibigyang diin. So, ang ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo ay siya ring ebanghelyo na kung papaanong sabi dito, they are saved. So, itong ipinangaral na ebanghelyo, by the way, consistent ang pangangaral ni Pablo. Ito din yung pinangaral niya sa kanila dati. Hindi pa bago-bago ng mensahe ng ebanghelyo si Apostol Pablo. At ang sabi niya diyan, ito yung inyong tinanggap, ito yung inyong tinatayuan, at ito yung nagligtas sa inyo, at ito yung inyong pinapanatilihan, at ang sabi sa verse 3, ito rin naman yung tinanggap ko. Ito rin yung paraan kung paano naligtas si Pablo. At ito rin yung paraan para maligtas yung ating mga babahagian, yung ating mga sesyeran ng salita ng Panginoon, ang ebanghelyo. So this is the center. Ano man yung aktibidad natin kung walang ebanghelyo, well, that's not evangelism. What is evangelism kung walang evangel, kung walang good news? Ilang talata na lang, Philippians 1:15. For some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached,
and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Sa Galatians nakita natin kapag ang ebanghelyo ang nakompromiso, matalim ang salita ni Pablo. Pero dito sa Philippians, yung motive ang hindi tama. Okay? Nakita niyo pagkakaiba? Yung mensahe, yung ebanghelyo ay isa, Christ is preached, sabi ni Pablo. Tama pa rin yung ipinapangaral, pero may maling motibo. At makikita din kay Pablo, kapag ang ebanghelyo ang pinilipit, ay matalim. Kapag yung motibo ay mali, hindi sinasabing walang kwenta yun, mananagot yun sa Panginoon. Pero as long as Christ is preached, there is a legitimate reason for joy. So, sana makita pa rin, ang punto natin dito ay yung centrality ng message, yung kahalagahan, yung bigat na dapat yung tamang ebanghelyo ang ipinapangaral. 1 Corinthians 2 verse 1, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Again, faithfulness to the message is to be given more emphasis than the manner or style of delivery or the demand of the audience. So dito sa Corinthians, ang demand ng audience, they want excellency of speech. At yun yung binigay ng mga super apostles sa kanila. Yun yung hinahangaan nila, kaya nga sila may division sa loob ng church. Pero ang binigyan diin ni Apostol Pablo, hindi yung style, hindi yung manner, kung hindi yung mensahe. And what is the message? Jesus Christ and Him crucified. So again, ang punto natin na ito. When we go out at soul winning, ang sentro, ang pinakamahalaga ay walang iba kung hindi ang mensahe ng ebanghelyo. Sabi nga ng isang mga ngaral, si Steve Lawson, the main thing is to keep the main thing. And let us keep the gospel as the main thing. Meron ditong quotation mula kay Spurgeon, pero wala na tayong time. Let's just mention two challenges and reminders. Number one, let us be very careful not to substitute a method or form of evangelism to be the means or power of God to save sinners, i.e., sinner's prayer or altar call. Again, I am not against prayer. Pero kung ito ay ipinapalit na sa ebanghelyo, dahil sumunod ka sa panalangin, kaya ka naligtas. No. Kaya ka naligtas ay dahil may namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay. At nung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan. Hindi yung pagsunod sa panalangin. So that's what I'm against. Kapag napipilipit na ang ebanghelyo. So let us be careful. Next, let us develop the clear goal of communicating the gospel truth to the lost as we evangelize. Yun dapat ang clear goal natin. To properly, clearly, maayos, maliwanag na ihatid ang ebanghelyo, ipaunawa ang ebanghelyo sa ating mga nakakausap. And again, iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang antas ng kaalaman maging sa salita ng Diyos, iba-iba ang antas ng pangunawa. And let us be sensitive, resourceful sa paghayag ng ebanghelyo. Pero, hindi mababago ang mensahe. And we dare not play with the message. Magiging instrumento tayo sa ikakapahamak ng iba. So, again, begins with God. Evangelism is the work of God with the instrumentality of Christians. At ang sentro ng pag-ebanghelyo ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo o mensahe patungkol sa persona at pagliligtas o ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. With that, tapos natin natin pag-aaral sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po sa pagtuturo mo, sa paalala mo, at sa hamon mo. Muli, O Diyos, di lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. Nawa ito'y patuloy na magtulak sa amin sa mas masipag, mas mainit na paghahayag, at lalo't higit, mas tapat sa mensahe na paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ama, pagpalain mo po ang mga efforts ng iyong mga anak.
Gamitin mo kami sa mga kami inilagay. Magbukas ka po ng mga pintuan ng oportunidad upang maihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nawa tulungan mo kaming tumingin sa krus ni Kristo. Kapag nandun ang takot, kapag nandun ang magiging mahiyain, tulungan mo kaming tumingin at kumuha ng lakas sa iyo. Nata mo kami maging sa aming pulong panalangin. Dalangin ng sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, muli po mga kapatid, after 5 minutes, it's 7:10 already, sorry po. After 5 minutes, bubuksan natin ating prayer room at dadako tayo sa ating pong prayer meeting. God bless po. Magandang gabi. I love you all. Ingat po tayong lahat.